Nasaksihan daw ni Rinaldo ang ginawa pagpatay sa kanyang ama na si Mang Simplesio. Hindi ko na to! Aswang to! Pero dala ng takot, hindi rin niya nagawang iligtas ang sariling ama. Okay. Goodbye, Kuya Jeff. Sige, ingat ka. Uwi ka di ba yan? Ako, hanggang bukas pa duty ko. Sige, ingat ka. Sige po. Bago naganap ang krimen, 10 taon nang nagtatrabaho bilang security guard sa pabrika sa Cebu, si Jeffrey. May investigasyon din ako na ginawa. Kaming dalawa, sabi niya na previous years ata, 2012, 13, 14, doon siya nagtatrabaho sa Cebu City bilang security guard. Pag maka-feel siya na parang yung katawan niya hindi na kaya mag-duty, bumabanat siya na Cebu. Ayon sa kagawad ng barangay San Roque, ito ang dahilan kung bakit madalas na nawawala sa sarili si Jeffrey. Nung dati, sa high school pa siya, wala namang problema. Mabait naman yung nabata. Pero nung na siya, nagwardiya dun sa Cebu, dito na may sabi ng mga relatives niya para daw na nalulong na sa masamang droga. Nagkatag-shabu yan siya. Dagdag pa ng kanyang mga kamag-anak, minsan nang nanutok ng baril si Jeffrey sa isang kasamahan na naging mitsa ng pagkatanggal niya sa trabaho. Hanggang sa magpasya ang kanyang pamilya, naiuwi na lang siya sa Bohol noong nakaraang taon. Ay, Amado. Tawag ka ng Diyos. Ano ba nangyari dito sa kapatid mo? Sabi po, ng mga kasamahan niya, baka nasobrahan po sa drugs. Basta ng bata. Mabuti na rin inuwi mo. Baka dito bumalik siya sa dati. Jeffrey. Ang nanay mo. Ako, ang lolo ito. Ako. Si Loli. Iswag yan. Hindi, iswag yan. Sa Bohol, nagpatuloy daw ang mga kakaibang ikinikilos ni Jeffrey ayon sa mga pulis. Nobyembre taong 2015. Yung mag-ina, nagkasakay ng motorsiklo, pinara niya, tapos puminto naman. Tapos, inampas niya sa lupa. Tapos, piyat-piyatyakan. Agad natakip si Jeffrey dahil sa pangyayari. Sinampahan siya ng kasong direct assault at paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Act. Responde kami doon ang responde din. During that time, naabutan namin siya. Doon nagpumiglas at nasuntukan nga kami, sir. May kaso yan, direct assault. Maraming salamat po. Pasensyahan niyo na po yung aking apo. Sige po, pwede nyo na ilabas. Pebrero na itong taon, matapos iatras ni na Carmen ang kaso. Nakulong yan, sir. Ano lang, naseto lang kasi yung ina ng biktima, kamag-anak din niya. Nung mga panahong yun, inakala ng kanyang kaanak na nagbalik sa katinuan si Jeffrey. Tumutulong na rin daw siya sa pagsasaka ng kanilang pamilya. Huwag ka nang gumamit nito, ha? Naalala mo pa. Jeffrey. Halika, kumain na tayo. Halika, sumabay ka na sa amin. Sa salaysay ng mga kamag-anak ni Mang Simplesio at Jeffrey, naging malapit ang maglolo. Tinatalaw siya ng pagkain. Sa katunayan, si Mang Simplesio mismo ang nagbibigay ng pagkain sa kanyang apo. Gusto mo nung pag dinadalang kita ng pagkain,
close na close sa dulo niya sa si Jeffrey. Hindi akalain na gawin yun ni Jeffrey sa kanya. Paggabi, Blaze, una, ulahi pa yung mismo papa niya, sa lolo niya. Una pa yung lolo niya mag-Blaze. Yung sila ka-close. Kaya hindi inakala ng kanilang pamilya na magagawa ni Jeffrey na patayin ang sarili niyang lolo. Dali! Dali-daling tumakas si Jeffrey matapos maisagawa ang krimen. Pero hindi siya nakaligtas sa mga responding tanod. Natakip si Jeffrey at mabilis na kinuyog ng taong bayan. Dito, patakbo. Ato dito. Malayo lagi, mga 400 meters man. Paano nyo sa nahuli? Marami naman ng gukod ito ba? Dagka na naghabol ato. Humol siya sa palayan. Naligo siya. Tapos hukas siya ng iyang damit. Yung short, yung t-shirt. Gid-gid siya. Tapos ang sundang, lubong niya sa anang putik. Dito na, daghan nga yung bunal. Pinalo ng mga tao. May patrol na, mga pulis. Tapos atong mga pulis na karga ni sa patrol. Patay na aswang! Hindi ba rin natakot sa aswang? Patay na aswang! Hindi ba sa aswang? Ayon sa mga pulis, habang nasa presinto ay patuloy ang pagwawala ni Jeffrey. Patay na lolo ko! Wala na aswang! Ano ang magiging pahayag ni Jeffrey sa ginawa niyang pagpaslang sa sariling lolo?